Iniisip ko yung mga ganun agad, nagpa-paranoid agad ako na mahal ang mga damit sa South Korea. Isa din sa reason yun kasi pangdalawahan talaga yung mismong, aywan talaga bang dapat puntahan lahat yan? Ano ba maire-recommend mo? Book ahead of time, okay? Hello guys! I'm back again with another video at ngayon, nabasa niyo naman sa title, ngayon po, ito po ang pinaka-bonus episode natin dito sa South Korea travel series natin, okay? And napakadami nagre-request, like kahit sa mga previous travel series natin, na magbigay daw ako ng mismong budget, itinerary, ganyan, expenses, extra tips. So ngayon, ibibigay ko yon lahat sa inyo, okay? So bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung mga napanood nyo pong travel natin sa South Korea ay nangyari from October 1 to October 15. Ayan, ilalagay ko dito. Nakikita nyo naman na nilalagay ko naman ng travel dates natin. And kayo nag-request niyan, which is, yeah, okay. Mas maganda nga naman, okay? So, ngayon, ito pong ating video ay madi-divide into how many groups, okay? So, magsisimula tayo sa expectations, sa realizations, sa what made me shocked, tapos sa itinerary, sa budget and expenses, tapos sa extra tips, okay? So, yun po. Yun ang ating mga pag-uusapan ngayon at sana ay makinig kayong mabuti dahil medyo mahaba-haba itong video na to, okay? So, gusto ko lang sabihin sa inyo na konting story time na nabida ko naman na to sa parang Han River vlog ko na kung saan hindi ko inaakala magpupunta tayo ng South Korea noon dahil gusto ko din talaga magpunta ng South Korea pero hindi ko alam na ganitong kabilis and at the same time, napakadami talaga nagre-request sa atin na magpunta ng South Korea at ngayon, nagpunta na po tayo, okay? So, sa unang punta natin sa South Korea, I mean, bago pa doon, syempre nag-apply tayo ng visa, hindi ko na-expect na may issue na agad tayo ng multiple entry visa. Like, kahit nga single entry visa, kinakabahan pa ako, ganung point. And fortunately, na-issuehan po tayo ng multiple entry kaya hindi ito ang ating huling South Korea travel series na gagawin. Madami pang mga susunod. Okay, sinabi ko naman na sa inyo. At gusto ko lang ding linawin kung iisipin niyo bakit ganito yung mga pinuntahan niya sa vlogs niya. Kasi po ako po, syempre, as a first timer, gusto ko yung mga pupuntahan natin is for first timers din. And at the same time, pwede namang meron kayong mga i-skip dito. And ako, gusto ko talaga kung ano talaga pang first timer. Yun nga lang, meron pa tayong nakalimutan. I mean, hindi natin napuntahan dahil sa Hado. Napanood nyo naman yan, which is yung Gyeongbokgung Palace. Okay? So ngayon, tara, magsimula na tayo at simulan muna natin sa expectations. Okay? So, bago nga ba tayo magpunta sa mismong South Korea, ano nga ba ang expectations natin? Okay? So, meron ako ditong iPad para hindi ko makalimutan yung mga sasabihin ko sa inyo. Okay? So, number one is, syempre, isa sa mga expectations, rather. Akala ko tayo po ay mabibiktima doon ng racism. Yun talaga ang unang-una kong inisip. Kasi, napakadaming mga nag-a-advise sa akin na ganun daw yung mga South Koreans daw ay gusto perfect na perfect yung body, perfect na perfect yung itsura. So, inisip ko, hala, may pimple ako, mga ganyan level. So, iniisip ko yung mga ganun agad, nagpa-paranoid agad ako. Then, iniisip ko, which is yung mga bus. Kasi meron akong napanood na kung saan merong isang Filipino, yung actor siya sa Squid Game, ay napatalsik siya doon sa mismong bus. So, pinaalis siya doon kasi hindi siya Korean, hindi siya yung in-check ganyang level. So, inisip ko, oh my God, baka mamaya mangyari sa akin yun. Kaya napansin niyo po, hindi tayo madalas sumasakay sa mga bus, puro train tayo. Yun po ang isa sa mga rason doon sa Seoul part. Pero sa Busan, nag-try naman na tayo ng bus. And ma-train din naman talaga akong tao. Kung napapanood nyo sa mga previous vlogs natin, talagang mahilig ako sa train. Okay naman, hindi natin na-experience na ma-discriminate doon sa South Korea. Hindi tayo naka-experience na tinitigan tayo ng masama na hined-to-toe tayo. Wala tayong na-experience na ganun. Kaya I'm so thankful kasi hindi natin na-experience yun. Pero alam nyo, nagla-livestream kasi ako dito sa YouTube occasionally. Merong naka-experience doon na viewer natin. So, ibig sabihin, kung ano yung na-experience ko, maaaring hindi nyo ma-experience. Kung ano yung na-experience nyo, maaaring hindi ko din ma-experience sa mga future ganaps natin, okay, sa South Korea. So, yun po. Number 2, expected ko na mawawala ako sa public transportation system nila. Kasi bago pa ako magpunta ng South Korea, nako-complicated dan talaga ako. And yun din yung reason ko bakit sinabi ko sa episode 1, na sinabi kong ganun, na mas kinakabahan pa ako sa Korea kaysa sa Japan and kaysa sa India. Ganung level. Kasi parang feeling ko, ang complicated niya for me kasi iba yung mapang ginagamit. Kasi, mamaya ibibida ko sa inyo,
Pero hindi kasi accurate ang Google Maps talaga sa South Korea. At yun ang sasabihin ko sa inyo later, okay? Then, ang panghuli naman na expectations ko ay yung language barrier, okay? Expected ko na bago pa magpunta doon na may language barrier, ganyang level. Though, hindi naman ganun kalala, okay? Mayroong mga magagaling mag-English, guys. So, nung una, sabi ko ganyan, okay, baka mamaya hindi kami magkakaintindihan. Pagka kunyari nawala ako, ganyang level. Pero okay naman po. Wala naman. I mean, meron, pero hindi ganun kalala. So, parang sa buong 100%, parang 20% lang yung na-experience ko na nagkaroon ng language barrier. Pero yung remaining 80%, okay. So, ibig sabihin, ang mga Koreans po ay, at some point, baka yung natapat lang sa akin ay nakakaintindi ng English. Though, hindi naman yung English na English. Gets nyo yun? Hindi naman yung fluent na English. Pero at least, if ever kung iniisip nyo, hindi nyo po yun gano'n ma-experience sa South Korea. Or, ako lang hindi naka-experience na. Hindi ko alam, pero ito po mga sinasabi ko based sa aking personal experience, okay? So, yun lang naman yung expectations natin na inilista ko dito. So, doon na tayo sa realizations, okay? Number 1, na-realize ko na most restaurants are not solo travel friendly. Yes, totoo to. So, if ever kung solo travel ka, o magsa-solo travel ka sa South Korea, expect mo na sa mga restaurants na good for 2 yung serving, good for ganyan. So, kung mag-isa ka, kailangan mo bayaran yung isa, ganun level. Though, mayroon ako mga naipakita sa inyo na perfect siya for solo traveler, ganyan. Pero, most ng mga restaurants hindi ganun, okay? So, yung mga pinakita ko sa inyo, ni-research ko lang talaga yon, and yun yung nakita kong good for 1 pack. Which is yun, napag-succeedan naman natin. Pero, yung karamihan, kunyari mga masasarap na mga K-barbecue talaga, yung talagang parang hindi siya budgeted version, kailangan nyo po magbayad ng pangdalawahang tao, okay? So, number 2, na-realize ko din, nung nandun ako sa South Korea, na talaga palang hindi accurate ang Google Maps, okay? So, pag nagpunta kayo dun sa South Korea, kailangan nyo po talagang ibaba ang Google Maps, pero pwede nyo pa rin siyang gamitin guide. Pero yung Naver Maps po talaga ang super accurate talaga sa South Korea. Yung Naver Maps, ito ilalagay ko dito yung logo sa screen. Yung Naver Maps yung gagamitin nyo kapag kayo ay magbabas, magte-train, kailangan nyo ng guide kapag maglalakad kayo. Super accurate niya yung Naver Maps. Though ito pinaka honest review, hindi ganoon ka user friendly yung mismong Naver Maps application kumpara sa Google Maps. Okay? So nung mga bandang una-una pa akong gumagamit, kinakain ako ng mismong Naver Maps. Like yung basta, makikita niyo yun, and if ever, makakapanood naman kayo ng mga tutorial videos sa paggamit ng Naver Maps. Pero, ang advice ko, bago pa kayo magpunta ng South Korea, is aralin niyo na yung Naver Maps. Okay? Kung paano from dun sa destination na yun, to sa destination na yun, ganyan, and etc. Okay? So, yun lang naman ang realizations natin, na yung most ng restaurants ay hindi solo travel friendly, na mas okay yung Naver Maps. And, ito pa pala, sorry, pangatlo pala, nakalimutan ko, na mahal ang mga damit sa South Korea. Akala ko nung una, kasi syempre, kapag wala ka pa sa South Korea at hindi ka pa napupunta doon, syempre sa Bangkok, di ba, may mga Bangkok na damit, may mga, di ba meron tayong mga usually na sinasabi na, gusto ko yan Korean style na damit, gusto ko yan sa Thailand yan nabibili, mga ganun. So, iniisip ko, na parang pagka nagpunta tayo sa Hongdae, ganyan, is parang inisip ko, parang Divisoria price, or kundi, kahit chat-to-chat price sa Bangkok, or kung hindi, yung parang platinum price, gano'n, platinum fashion mall price, mga ganyan level. Pero hindi guys, ang mahal talaga. Ang mahal ng mga damit, hindi siya mura. Though, may mga mura, pero kukunti lang, okay? So, if ever kung kayo po nag-iisip kayo at nagpaplano kayong mag-shopping doon sa South Korea, mahal po, okay? Mahal ang mga damit. Kahit t-shirt, namamahalan ako. Kasi, personally, kapag kunyari t-shirt na ganyan, is kapag lumagpas na siya ng 1,500, parang feeling ko ang mahal na nun for me. Parang ganung level. So, yan, mahal po. So, ang nakalagay dito sa listahan ko, mahal ang mga damit, not like BKK. So, yun. Okay? So, next, what made me shocked? Doon na tayo. Dalawa lang naman yung nakalista dito. Number 1 is yung food servings. Kasi, super dami. Like, naalala ko na nagpunta tayo ng Nami Island. Di ba, meron doon kinainan? Napakadami talaga ng serving nila. And isa din sa reason yun kasi pangdalawahan talaga yung mismong
sineserve nila kahit mag-isa ka pa lang. So, yun po. Kaya if ever kung kayo ay o-order doon ng food, expect nyo na yung talagang wala pang laman yung tiyan nyo para pagkakakain kayo doon, imaubos nyo yung mismo serve nila. Ako na-shock talaga ako. Wala naman ako magawa kasi yun ang parang mandatory sa kanila doon. Kasi, sino ba to? May tour guide kasi nagsabi na kaya daw ganun is yung mga Koreans daw ay sanay daw sila for sharing. Kaya ganun ang mga nagiging protocol nila doon. Okay? So, yun lang naman po ang expectations, realizations, and what made me shocked natin sa South Korea. Super simple lang, hindi naman ganoon ka-complicated, di ba? Okay, so ngayon, mag-proceed na tayo sa budget, mag-proceed na tayo sa itinerary, sa expenses natin, at sa extra tips. Okay, so ngayon naman, mag-proceed na tayo sa mismo itinerary muna natin, okay? So, dun po sa South Korea, nandun tayo from October 1, 2024 to October 15, 2024, okay? So, may mga nababasa akong comments, like, sinasabi sa atin, bakit nagpunta tayo ng ganyan, and hindi muna natin inantay yung autumn, ganong level. So, personally po, yung atin pong tawag doon, yung ating ticket, binili natin ng piso sale. Okay, piso fare yung ticket na yon. Kaya, yun lang yung available na murang ticket. And at the same time, buti na lang yung pagpunta natin, malamig din. So, wala akong pinagsisisihan. And yung part na mayroong, yung part na merong color orange na yung mismo mga leaves, yun yung at some point nanghihinayang ako. Pero, sa mga susunod na vlog na lalabas naman sa atin, is sa ibang bansa naman ako magse-celebrate. I mean, i-spend ng mismong autumn season. Okay? Kaya okay lang sa akin yon. Sa susunod na lang, babalik na lang tayo sa South Korea since 5 years naman ang ating multiple entry doon. Okay? So, ngayon, iisa-isahin ko na yung ating itinerary. So, lalabas dito sa screen, bawat date. Okay? Noong October 1, yun yung airport arrival natin. And syempre, rest day na yun kasi medyo gabi na nga tayo dumating nun. And yun yung pag-arrive natin talaga mismo sa Incheon International Airport. Okay? So, kinabukasan, October 2, is nagpunta agad tayo ng Nami Island, Petit France, Italian Village, Rail Bike, and Morning Calm. Okay? Super jam-packed talaga nung mismong activity na to, yung mismong day tour na to. And personally, ito talaga yung pinili ko as a first-timer. And if ever, kung kayo po ay magtatanong sa akin, Iwan, talaga bang dapat puntahan lahat yan? Ano ba maire-recommend mo? Ito po kasing day tour na to, personally, personally sinasabi ko, sorry. So, ito kasing mismong day tour na to, ay ano siya, tawag doon, ito yung pinakamahal na day tour na makikita nyo sa Klook. And gusto ko kasi ma-cover lahat. Pero kung kayo, parang ma-advise ko sa inyo, kung hindi naman kayo mahilig sa picture-picture levels na ganyan, pwedeng mag-Nami Island, Rail Bike, and Morning Calm na lang kayo. Okay? So, parang yun yung isa sa mga mare-recommend ko kasi maganda. Maganda na din yun eh. Kahit wala na yung Petit France and Italian Village. Yung Petit France at Italian Village, magkatabi yun. So, panoorin nyo yung previous vlog natin about dyan. So, if ever, kung meron kayong gustong skip, yun yung skip nyo. Pero, okay naman to. Okay naman siya. Kung meron kayong budget na hindi kayo nagtitipid that much, is pwede nyo ding sundin tong itinerary natin na October 2, okay? October 3. Yung October 3 natin, rest day, and nag-explore lang tayo sa Myeongdong. Kasi nasa Myeongdong din naman tayo. Kasi sabi ko, sa sarili ko, gusto ko merong rest talaga, okay? Merong rest talaga para makapag-recharge tayo, ganyang level. So, yun po ang inilaat natin na chill day lang talaga. Parang free and easy, ganong level. October 4, nagpunta tayo ng Seoul Tower via Namsan Cable Car. Then, nagpunta din tayo ng Hongdae. At nung gabi, nag-explore na naman tayo sa Myeongdong. Since sa Myeongdong po tayo nakastay that time sa area na yon. No October 5, nagpunta tayo ng Everland Theme Park. So, whole day mako-consume nyo dito sa Everland. So, if ever, kung gusto nyo ng theme park, isa itong Everland sa marirecommend ko sa inyo, okay? Then, no October 6 naman, is nagpunta tayo ng Lotte World and Lotte Mart. Saka, nagpunta din tayo ng aquarium. Okay? Yung aquarium nila. So, yun yung tatlong pinuntahan natin. And so far, is, kung papipiliin po ako sa Everland sa Lotte World, mas gusto ko yung Lotte World. Mas gusto ko yung Lotte World personally. Okay? So, next po, noong October 7 naman is, nagpunta tayo sa Gangnam area. And dito nagpunta tayo sa Starfield Library, sa COEX Mall, and sa COEX Aquarium. So, if ever, pwede nyo idagdag doon yung K-Star Road. Pero tayo kasi hindi natin napuntahan yon. And doon bandang gabi, nagpunta tayo ng Han River. Okay, nag-bike tayo doon. Yun yung ginawa natin noong October 7. Then, October 8. Noong October 8, DMZ Tour from Seoul
And nung gabi naman is nagpunta tayo ng Gyeongbokgung Palace, which is hindi nga natin nakita yung Gyeongbokgung Palace kasi sarado siya, okay? So, itong mismong DMZ tour na to, if ever po kung magbubook kayo nito, may mga chance na ma-cancel siya, pero marirefund nyo din naman, may mga chance na mamove. So, ako, is yung mismong DMZ tour natin, is talagang October 3 talaga siya, naka-plan, pero nag-message yung operator na holiday daw nila yon. So, pinamove. Buti na lang, yung talagang free day dapat natin kasi October 8. So, na-move natin October 8. Naging maaga yung free day natin, ganung level. Okay? October 9, yung travel natin from Seoul to Busan via KTX. And sa bandang gabi niya, nag-explore lang tayo ng bahagya sa mismong Haeundae. Oh, alam na natin. Okay, so yun po yun. No October 10, nag-Busan DIY tour tayo. Wala tayong tour guide that time. Walang guided tours. Tayo lang nag-explore. So sa Somyeon tayo nag-explore niyan. And sa Zay Millennial Cafe, which is yung Magnate Cafe, yung cafe ng daddy ni Jimin, o diba? Yung friend ko kasi, BTS fan, so sinabi niya sa akin, pumunta ka dito. So, natuwa din ako kasi madami din naka-appreciate, madami din pala tayong army ng viewers. So, yun, napuntahan natin yun. Sa bandang gabi is nagpunta na tayo ng Haeundae. Wait, nalilito talaga ako doon sa isang pronunciation ng Haeundae. O, di ba? So, yun. Okay? So, October 11, nag-Busan one-day tour tayo, which is napakadaming nating napuntahan nun. Nag-Gamcheon Culture Village tayo. Meron pa isang culture village. Meron pa tayong Oryokdo Skywalk na pinuntahan. And guys, alam nyo, personally, ito po, mas suggested ko na mag-tour kayo if ever, kung meron kayong budget. Bakit? Kasi magkakalayo siya. Magkakalayo siya talaga. And if ever, manood din kayo ng mga travel vloggers na nag-DIY dito sa mga areas na to. Napakalalayo niya kasi. Napakalayo nito sa ganyan, tapos mag-bus pa, ganyan. So, best decision is mag-tour talaga kapag gusto nyo puntahan lahat ng sikat, which is kahit din yung Blue Line na mismong train, okay na okay siya. So, if ever, pwede nyo i-book to. So, lahat naman ng links ilalagay ko sa ibaba if ever kung gusto nyo mag-book. Okay? So, next is October 12, nagpunta tayo ng Gyeongju, yung the old capital ng Korea, okay? The ancient capital, okay? So, yun yung pinuntahan natin that time, and whole day din yun na-consume kasi malayo po yun. Kung titignan nyo sa mapa, ayan, point! Ito, lalagay ko dito, ang layo talaga niya. And the October 30 naman is nagpunta tayo ng Spaland nung morning, tapos yung bandang kinagabihan is in-explore na lang natin yung Busan X the Sky and yung Haeundae area. Tapos gumimik tayo ng bandang gabi dahil kasama natin yung friend natin na si Dave and yung newfound friend natin na si Diana. Okay? So far, itong October 30 natin na to, hindi ko in-expect na ganun kahaba yung oras na mailalaan natin sa Spaland. Kasi alam nyo, masaya dun sa Spaland na nakaka-relax talaga, ganyang level. Tapos, if ever kung mag-exceed kayo ng time doon, talagang parang pwede na siyang pangtulugan levels, ganung level. Pero, parang ako, hindi ako mag-enjoy kapag matutulog ako doon sa mismong sauna levels. Kasi, ang init talaga. Which is yun naman talaga yung purpose nun. So, pwede kayo matulog doon sa relaxation area, ganyang level. So, ako, I highly recommend magpunta kayo ng Spaland, Busan. And panoorin niyo yung experience natin. First, Korean Spa Experience vlog natin, na kung saan kinuwento ko kung paano yung nangyari. Okay? Super detailed nun. Then, nagpunta tayo sa Busan X the Sky. At dito din nangyari yung Olive Young tour vlog natin. Doon po yun, sa area na to. And so far, nag-enjoy naman ako dito. And the best experience din siya. So, October 14 is yun na po yung araw natin na pag-alis sa Busan. Okay? So, from Busan to Seoul via KTX, yun yung October 14. Then, bandang kinagabihan is nag-check-in tayo, which is sa spa, on-air siya. And nakita nyo naman yung sa pinaka-final episode. And doon, nagpalipas na tayo ng oras. And sa October 15 rather, is nasa Incheon International Airport tayo nun kasi madaling araw yung flight natin going back to the Philippines. So, yun ang ating itinerary sa Seoul, South Korea and Busan, South Korea. Okay? So, dito sa itinerary na to, gusto ko sabihin sa inyo na pwede kayong magdagdag din dito ng mga Hanok Village, okay? So, if ever kung gusto nyong mag-explore doon, pwede. Mga shooting location, kung kayo po ay K-drama fan, pwede nyong puntahan. Which is, personally, hindi natin yung pinuntahan dahil gusto ko puntahan talaga muna yung mga pinupuntahan ng turista. And aside from that, meron din akong mga gustong puntahan pa sa susunod na alis natin, sa susunod na balik natin sa mismong South Korea, na kung saan yung ang target ko ng puntahan sa mga susunod, which is yung Daegu, Gwangju,
Jeju, ganyan. And sa Seoul, siguro yung mga hindi natin napuntahan. And at the same time, yung mga ibang shooting locations. Okay? So, yun po ang ating itinerary for 15 days. Alam nyo, akala ko nung una parang chill-chill lang to, pero hindi. Hindi siya chill-chill. Kapag ka whole day kasi yung mga inaalat sa bawat mga lugar na pinupuntahan natin eh. Kaya if ever, kung gusto nyo mapuntahan yung mga gusto nyo puntahan na wala sa listahan natin, ay kailangan nyo mag-skip dito sa ibang mga pinuntahan ko. Ganun level. Okay? So, sasabihin ko na sa inyo yung nagastos natin sa hotel, sa flight, sa Klook activities, extra expenses, pocket money, and total na nagastos natin. So, dito na yung sa part na to. Okay? So, magsimula na muna tayo sa hotel. Ang hotel natin sa South Korea ay dalawa lang, okay? So, una, isang K-Stay Guest House Myeongdong na kung saan nagstay tayo doon from October 1 to October 9 na 9 days and 8 nights na stay, and ang presyo na binayaran natin doon is 30,107 pesos. And pumapatak siya na 3,763 pesos per night. So, yun po ang ating presyo na binayaran sa Seoul stay natin. Okay? So, yung isang hotel naman natin is yung MS Hotel Haeundae. Okay? So, October 9 to October 4 naman tayo nagstay doon. Total of 6 days and 5 nights stay. Okay? So, dito naman, ang binayaran naman natin dito ay 34,627 pesos. Okay? So, kung i-divide natin siya, ang presyo naman nito is 6,925 pesos per night. Okay? And gusto ko lang sabihin sa inyo na ito pong hotel na to ay pwedeng mas mura ang bilhin nyo, mas mura ang inyong kunin, at pwede ding mas mahal. Ganyan. Kasi, iba-iba naman tayo dyan. So, ito yung magpapa-affect na kung saan maaaring nagpamahal sa ating budget at maaaring nagpamura din sa mga ibang travelers, di ba? So, pwedeng mas mura ang kunin nyo at pwede ding mas mahal. Okay? So, next, airline. Sa flight naman natin, tayo po ay bumili ng piso fare. Okay? Sa Sebpak. Okay? And, ito yung mismong flight schedule. So, yan. So, October 1, yung mismong papunta natin, at yung pauwi naman natin is October 15. Okay? And, ano yan? Manila to Incheon, then Incheon to Manila. Total of 12,018 pesos. Okay? So, with 20 kilos papunta at 32 kilos pa uwi. So, bakit ay ban ganyan ang presyo? Kala ko ba piso fare yan? Kaya siya naging ganyan kasi meron po yung Sebflexi. So, kasi ito, binili ko pa to, wala pa akong mismong, wala pang mismong Korean tourist visa, okay? So, nanigurado lang talaga ako na may ticket ako, okay, ito na, nakaganyan na yung utak ko, sabi ko ganyan, okay, kailangan mapunta ng South Korea ng ganitong time, ng ganitong date, kasi meron ng flight, okay? At piso sale siya, piso fare siya. Kaya din naman ako nag-Sebflexi, just in case lang naman na hindi tayo maaprubahan. Siyempre, kung mare-refuse tayo, kung ma-decline yung mismong pag-a-apply natin, ay pwede nating maibalik ang porsyento ng pagbili natin ng mismong flight, di ba? So, ginamit natin ang brain natin doon kahit nagbayad tayo ng extra para lang maging sure. So, yun. Pero if ever, kung sa susunod kapag ka piso fare is mas mura na dito for sure. Kasi ito kasi Sebflexi, kasi itong ating mismong ticket. Okay? Next, sa Klook activities. Okay? So, madami to. Kasi syempre, bago pa tayo magpunta doon sa mismong South Korea, binook na natin to. Kasi, alam nyo, mayroon akong mga friends na nagbubook sila 3 days before, ganyan. Mayroon mga nagbubook na on the spot, ganyan. At minsan, nangyari din naman sa atin yon kapag ka sa same card. And, hindi ko siya sinasuggest. Hindi ko siya nare-recommend. Ang gusto kong sabihin sa inyo, bago pa kayo magpunta sa destination, kung pupunta man kayo ng Japan, Korea, Thailand, Bali, kung saan pa man kayo pupunta, book ahead of time. Okay? So, if ever mag-book kayo kahit mga 2 weeks before, 3 weeks before, ganung level, para ma-secure nyo na talaga yung mismong slot. Okay? So, ito, ilalagay ko dito, lalabas dito isa-isa yung mismong price, tapos kung anong activity, okay? So, una, ang binili natin is South Korea SIM. So, valid siya for how many days? Ilalagay ko na lang din dito. So, in total, ang binayaran natin doon is 1,261 pesos. Okay, mahal, no? Mahal ng SIM card nila. eSIM to,
So, for me, ang ang review ko naman dito sa eSIM, super bilis. Walang naging problema sa akin sa eSIM na to. Yung eSIM na to, na nakalagay yung link dito sa ibaba, dahil yun ang na-try natin, okay? So, madami kasing eSIM. So, if ever, check nyo na lang yung reviews. Pero ako, yung eSIM na tinry ko, ilalagay ko dito sa baba at yun yung mas okay, okay? Next is yung Nami Island Package Tour. So, ang binayaran natin doon is 4,901 pesos. And so far, yun yung pinaka-expensive na package kasi napakadaming pinuntahan, okay? So, if ever, pwedeng mas mapamura to sa inyo kung gusto nyo konti lang ang pupuntahan nyo. Pero ako kasi gusto ko lahat since first timer tayo. Yun lang, hindi natin napuntahan yung Alpaca World. So, yun yung wala dito. Pero, sa susunod, pwede nating puntahan yun. Next is yung Ensol Tower, na kung saan ang binayaran natin is 1,280 pesos. Okay? Next is Everland with transfer. So, itong ticket na to, na binayaran natin 3,180 pesos, kasama na dito yung mismong transfer. Like, pinick up tayo doon sa mismong North Face, sa Myeongdong, then doon din tayo ibinaba. So, malayo kasi Everland sa mismong city center, kahit i-search nyo sa mismong Google Maps or sa Naver Maps. So, yun. Okay to. I highly recommend na pagka mag-Everland kayo is may transfer na kasi ang ang layo niya talaga. Then, next is ang binili natin is yung Lotte World South Korea na ito, na kung saan ay 1,821.80 pesos po yun. And kasabay nun is nag-rent tayo ng uniform na nakita nyo dun sa vlog, na kung saan ay ang binayaran dun is 738 pesos. Next is nag-DMZ tour tayo na nagpunta tayo sa border halos ng North Korea and South Korea at ang binayaran naman natin doon ay 2,798.10 pesos. Okay? Then next is bumili tayo ng ticket sa KTX ng from Seoul to Busan at ang binayaran naman natin doon ay 2,504 pesos. Okay? Then next is Busan City Tour na kung saan ang binayaran naman natin doon is 2,856 pesos. And next is Gyeongju City Tour at ang binayaran naman natin doon is 2,772.90 pesos. And next nun is Spaland Busan. Ang binayaran naman natin doon is 963 pesos. And next is RX South Korea. Ang binayaran natin doon ay 374 pesos. And last but not the least is yung mismong KTX tickets natin from there sa Busan going back sa Seoul na kung saan 2,504 pesos ulit with a total price of 27,954 pesos. Yun ang binayaran natin sa mismong mga activities, SIM cards, ganyan na mga in-avail natin, which is lahat yun sulit. Sulit yun, nakita nyo naman, di ba? So if ever kung susundin nyo yung itinerary natin, yung itinerary na mga pinresent ko sa inyo sa vlogs is yun po ang dapat nyo expect na babayaran nyo. And again, if ever kapag ibubook nyo lahat ng to, so sabay-sabay nyo yung i-book, then you can use my code Paul Ivan Kluk para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? So pwedeng paghiwa-hiwalayin nyo, ganyan, or kung ano pa man, basta yon, lahat naman yan, applicable naman dyan yung code na Paul Ivan Kluk. Okay? Para magkaroon kayo ng 5% off discount. Okay? And next, sa extra expenses, ang binayaran lang naman natin is yung late night bus from airport to Seoul, then Uber from Seoul Station to K-Stay Myeongdong, tapos yung spa on air. Okay? So ilalagay ko dito, yung sa mismong late night bus, ang binayaran natin doon is 17,000 Korean won, which is 714.47 pesos. Tapos sa Uber naman, ang binayaran natin is 499.06 pesos. Tapos sa spa on air is 25,000 Korean won, and katumbas nun sa peso ay 1,049 pesos with a total price of 2,263 pesos. So, yun po ang total na extra expenses natin. And alam nyo, dito sa mismong pagko-compute natin na to, hindi ko na sinama yung mga extra shopping natin kasi gusto ko kung ano lang yung dapat nyo expect is yun lang din ang inyong kung susundin yung itinerary natin, ito yung magagastos nyo, okay? So, dun sa shopping, magkakaiba na tayo dyan kung ano mga trip nyong bilhin, di ba? Pwedeng magtipid kayo, pwedeng mas maging magastos kayo than me, okay? So, sa pocket money, magkano yung pocket money natin?
tayo po ay nag-withdraw ng 600,000 Korean won. So, if ever kung hindi nyo pa napanood yung episode 1, mag-withdraw po kayo sa, ayan, Global ATM. Ilalagay ko dito sa mismong area na to, yung picture ng Global ATM na sa letter E siya ng departures area. Doon kayo mag-withdraw. Kasi magkakaroon kayo ng problema if ever kung doon kayo mag-withdraw sa mismong arrivals area. Like, nung time namin, lahat ng mga Pilipino kasama ko, nagkaroon din sila ng problema, kaya sabay-sabay kami nag-withdraw sa mismong departures area. So, yun po. And, ang bawat withdraw, maximum ng 300,000 Korean won. So, yung 600,000 Korean won is 25,216 pesos. Okay? So, yun. Ilalagay ko na lang dito sa screen para meron kayong reference at meron kayong makita. Okay? So, ngayon, ito total na natin kung magkano ang nagastos natin. Hotel natin is 64,734 pesos. Ang flights natin is 12,018 pesos. Ang tours and activities natin na binook natin sa Klook is 27,954 pesos. Ang pocket money natin ay 25,216 pesos. At ang extra expenses natin is 2,263 pesos. With a total price of, ito po ang nagastos natin sa 15 days natin sa South Korea. At lahat ng mga pinakita ko sa inyo, ito ang ginastos natin. So, ang total po na ginastos natin ay 132,185 pesos. O, diba? So far, by far, sa taon na to, mas expensive pa yung South Korea trip natin kumpara sa India, Nepal, at kumpara sa mismong Japan natin sa Tokyo and Sapporo, okay? So, nung kinocompute ko din siya, nagulat din ako, pero worth it naman lahat. Ang saya naman ng feeling ng first time natin sa South Korea. Yung kumbaga hindi tayo nagtipid-tipid na tipidity levels, and at the same time, ay hindi din tayo nag-splurge ng splurge levels, diba? So, nasa middle lang tayo na to. Kasi middle lang naman yung hotel natin eh. And budget pa nga yung hotel natin sa Myeongdong, diba? So, tingin nyo guys, tingin nyo, mag-comment po kayo sa comment section. Alam ko, iba-iba naman tayo ng opinion dito. Yung 132,185 ba na ginastos ko, worth it na siya for 15 days? Na nagpunta na tayo ng Seoul at nagpunta na tayo ng Busan, tapos maganda yung hotel natin sa Busan at nagtipid tayo ng hotel sa mismong Myeongdong area. Tingin nyo, please, if ever kung aabot kayo sa part na to, i-comment nyo sa baba kung sakto lang, kung mahal yung nagastos natin, kung mura, ganyan, tatanggapin ko lahat ng uri ng komento at alam ko naman na iba-iba tayo ng opinion, okay? Tatanggapin ko lahat. Gusto ko lang malaman yung thoughts nyo kasi parang for me, medyo mahal nga siya. Siguro parang i-consider ko na kunyari sa hindi na tayo sa Myeongdong mag-i-stay sa susunod, ganyan level, pwedeng sa Hongdae area, ganyan. Pero nag-enjoy ako, wala akong regret sa ginastos natin ngayon kasi talagang lahat ng gusto nating puntahan ay napuntahan natin except yung Gyeongbokgung Palace, okay? So, yun po. So, ngayon naman, magtungo naman na tayo sa mismong extra tips. So, yung extra tip ko lang naman sa inyo, extra tips ko sa inyo ay dalawa lang. Number 1 is gumamit kayo ng T-Money or Climate Card. And doon nagpunta tayo doon, yung Climate Card ay sold out siya. So, tinatry kong mag-check at bumili para kahit paano mapagkumpara ko sa mga vlogs man lang at sa mismong TikTok, wala ako nakitang Climate Card. And yung Climate Card ay ito, ilalagay ko dito sa screen yung itsura niya. So, yung Climate Card, pwede niyo siyang gamitin sa transportation, sa public transportation, sa bus, sa train, ganyang level, pero tayo wala. So, T-Money lang ginagamit natin. So, again, pag magko-commute kayo, use T-Money or Climate Card. Pero tayo, yung mga pinakikita ko sa inyo, T-Money, yan, okay? And, dun sa mismong last day natin sa Busan, di ba nakasama natin si Dave, si Dave nakalimutan niya yung T-Money card niya. So, kinumpute ko yung bumawas sa T-Money ko nung nag-train kami, tapos yung binayaran niya na single journey ticket, mas mahal pag single journey ticket kumpara na sa naka-T-Money. So, mas discounted kapag ka naka-T-Money. Kaya kumuha kayo, okay? And, yung second naman na extra tip ko ay mag-install po kayo ng mismong mga applications na dapat sa South Korea. So, ito, ilalagay ko dyan. Ayan po, yung mismong application. So, i-pause nyo na lang para makita nyo. Ayan, i-pause nyo i-pause nyo. Okay, para sasabihin ko pa rin sa inyo, ito, K-Ride, yun nandito. So, parang pang-ride siya. Papago, ito, pang-translate to. Like, for example, kapag kapipicturean nyo lang na ganyan, matatranslate yung Korean words sa mismong screen. Tapos, magiging English na siya. Tapos, yung Kakao T, parang taxi to, pero ang ginagamit ko, Uber. Uber ang ginagamit ko. Tapos, Kakao Map, ganyan. Tapos, Subway, yan. So, sa mga pinakita ko sa inyo kanina na pinos nyo, ang nagamit ko lang doon, Papago, tapos Naver Map.
Pero i-install na rin yan. Baka kasi mas maging helpful sa inyo yung iba. So, ayan, i-install nyo na lang. Tapos, mag-install din kayo ng Uber. So, ako kasi, is yung Uber kasi ay naka-install na sa akin yan, kaya hindi na doon kasama sa mismong folder ng South Korea. And, yung Uber ko ay naka-connect na doon yung GCash card. Kaya nakikita ko na agad yung mismong magagastos. Okay? So, yun po. Nag-enjoy ako sa pagkwento sa inyo ng karanasan natin sa South Korea at kung magkano ang damage sa atin ng South Korea sa wallet natin. Okay? So, if ever kung meron kayong thoughts, ano ang thoughts nyo? Kailangan ko ng thoughts nyo. Kailangan ko ng input nyo about dito sa mismong nangyari sa atin sa South Korea. Tapos, if ever, kailangan ko din ng feedback nyo. So, again, I'm open sa feedback. Sabihin nyo sa akin kung okay ba? Okay ba yung kinalabasan ng South Korea? Maganda ba? Ganyan? Informative ba? Ganyang level? Napuntahan ba lahat ng mga gusto nyo makita? Meron ba kayong mga hindi nakita? Kung meron kayong hindi nakita na gusto nyo puntahan ko sa susunod, please i-comment nyo sa comment section. Like for example, Iva, next time, pwede mong puntahan to sa ganyang lugar. Pero sana, ang isuggest nyo sa akin, since tapos na tayo sa Seoul at sa Busan, mag-suggest kayo sa akin sa Jeju, Gwangju, Daegu. Okay? So, yun po ang ating target next time. So, isuggest nyo lang sa akin dyan kung ano mga pwede ko pang puntahan. Kasi napakadami naka-screenshot sa akin, napakadami nag-suggest na mga pupuntahan natin sa South Korea sa susunod. Okay? So, again, maraming salamat. Na-appreciate ko lahat ng mga comments nyo, lahat ng DMs nyo. Nababasa ko lahat yan at nagre-reply ako sa inyo. At kung meron pa kayong extra katanungan, feel free to hit me up sa ating Instagram account or Facebook page. Pero please, Instagram na lang kasi doon naka-on yung notification ko. Okay? So again, maraming salamat po. If ever again, private message nyo ako. At kung may thoughts kayo, i-comment nyo dito. Abangan nyo pa ang susunod na vlog natin featuring. Alam nyo na yan. And again, Ivan de Guzman po. Thank you so much for supporting me. More troubles to come to us. Okay? Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks! Wait lang, hindi ko pa nasabi sa inyo na yung mismong itinerary natin ilalagay ko dito sa ibaba, okay? Kompleto na yung detalye na yan. Itinerary, tapos yung budget, tapos yung mga link ng mismong mga activities natin, nandyan na sa sheet na yan, okay? So, yun lang. Thank you so much again for supporting me. Bye!